talagang mukhang kinalilimutan sa ating kasaysayan itong mga nangyari dun sa ating mga comfort women. At ito nga yung pagbisita ng Prime Minister. Isa sa primary reason ng pagbisita ay tungkol sa security, economic development, etc. Pero syempre, pag naririnig natin ang Japan, hindi maalis sa isip natin yung nangyari sa mga comfort women. So sana isa rin sa matalakay sa Kongreso o kaya naman ay maisabi ng presidente, ng speaker, Senate of the President of the Senate, na ito rin ay isa ring agenda, itong mga comfort women. Kasi alam mo Benji, tayo lang yung hindi kinikilala ng Japan na bansa about dito sa, hindi nila ina-acknowledge yung mga comfort women natin. Samantalang sa ibang bansa like South Korea, in fact, pa nila yun, binayaran pa nga nila yun, nagkaroon ng compensation yung mga biktima rin during the World War II. Pero yung sa atin hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala. Kaya kami ay may mga ipinasang bill at saka resolution para ito ay ito ay kilalanin. Like for example, yung House Bill 8564. Ma-include sa curriculum na mula elementary hanggang college yung tungkol dito sa kabayanihan ng mga comfort women. So, itong ibig sabihin nito, yung kanilang pagiging napilitan, naging sexual slave sila ng mga Hapon nung World War II. Na talagang talagang nakita natin ang sakripisyo ng ating mga lola noong mga panahon na yon. At saka yung brutality ng mga Hapon, na sundalong Hapon noong panahon na yon. Mismo yung una pong BI ni Presidente doon sa Japan, may pahayag po ang DFA doon na parang sa bahagi daw po ng reparation, parang naayos na ho yung yung pong mga usapin ng Filipino comfort women. Hindi ba talaga kinikilala at ibang napakahirap po ba para sa Japan na mag-apologize, Congresswoman? Well, sa ibang bansa nga, di ba, Benji, nag-apologize sila. So, bakit hindi naman sa Pilipinas? No? Sa panahon na yun, talagang ang dami-dami nating mga nabiktima nitong inhustisya ng mga sundalong Hapon ng panahon na yun. Kaya, dapat kasi mismong ang UN, Benji, kinilala itong nangyaring ito dun sa mga comfort women. And ayun, tama ka nga, in fact, dapat nga magbigay sila ng reparation dito sa ating mga comfort women o kaya compensation doon sa nangyari sa kanila. Kaya lang siguro dapat Benji, na maging assertive ang ating gobyerno para ituloy itong mga napag-usapan. Hindi po alam ko ano ang rules nyo dyan sa House pagka may mga joint session. Kayo po ba dyan makikinig lang? Sapagkat alam ko, ginagawa nyo naman dyan bawat plenary kung kinakailangan merong i-raise kayong issue, tumatayo kayo. Dito ba sa joint session na ito? Ano ang pwedeng gawin ninyo? Maupo lang, bakit makikinig lang kayo? Well, parang ganun lang naman yung nasa program. Pero sa bahagi ko, parang tinitignan natin na yun lang, makikinig lang kami doon sa ganung program dahil yung mga bills and resolution naman yan ay mga nasa committee. Okay, so yun lang naman yung aming role doon. Alright. At syempre, papahayag din namin yung aming mga posisyon, lalong-lalo na Benji, itong pinag-uusapan kasi itong security. Ito yung primary na partner kasi ng US ang junior partner ng US ang Japan. No? Sinasabing security. So parang magkakaroon, Benji, ng parang visiting forces agreement. 'Di ba? Mga military exercise na yan na ayaw natin. So we oppose that kasi magiging bahagi na naman tayo, and pag nagkaroon dito na naman ng mga militaring Hapon, baka mangyari na naman itong mga comfort women na ito. So natatakot tayo na mangyari yan dahil yung mga visiting forces agreement na yan sa bahagi ng US, 'di ba, may mga na-violate din na mga rights ng ating mga kababayan doon sa mga lugar
na merong mga ganitong yung mga EDCA tsaka BFA. Kaya kung sasama sa military exercise itong Japan, ay nangangamba tayo. Although kahit na meron tayong sinasabing partnership in economic development, pero iba kasi itong usapin ng sinasabi nilang security. Kaya nangangamba tayo na may mga may mga violation ulit. Congresswoman, sabi po sa mga balita, bagat wala pang final pero may mga bits of information na lumalabas, may bit-bit daw na na parang dala-dala itong si Prime Minister Fumio Kishida ng mga equipment. Libre daw ibibigay sa ating armed forces para daw maging deterrent, pang-deterrent. Yes, so kung merong mga ganon, ibig sabihin ng parang sinasabi daw na tutulong daw, di ba, sa pagdepensa just in case against China doon sa West Philippine Sea. Pero just the same, Benji, ayaw pa rin nating ma-involve, no? Lalo-lalo na US, involved yan sa iba't ibang mga gera in the world. Including yung Palestine ngayon, against the Palestine ngayon. Kaya talagang ayaw nating ma-involve dyan kahit na may mga ganyang imbis na deterrent, baka maging magnet pa. Yes, oo, tama ka. Lalong-lalo na ngayon, meron din ngayong nangyayaring girian between China and Taiwan. At kung nandito yung mga EDCA sites na yan, sasama yung mga Hapon. So magiging tayo, PON o kaya magiging daluyan tayo ng may involved tayo dun sa gera. Dalawang punto po ang gusto ko pang ihabol sa inyo sa pinigay niyo pagkakataon. Congresswoman, katatapos po ng ating eleksyon, una sabi, overall ayos ang conduct at result ng elections. Kaya lang may issue po na dun sa ating mga guro. Total, kayo naman po kumakatawan sa ating mga guro dyan sa Kongreso. Yung issue po ng tinatawag na overtime pay. Yung mga sabi ko na lang pang lang daw yun pang COMELEC dahil ayon sa ano po yung posisyon nyo dyan? At saka ito po yung isa pa mga guro na bigla silang umatras sa poll duties dahil sa ilang mga kadahilanan. Iimbestigahan daw at baka makakasuhan pa, Congresswoman. Yes. As regard, Benji, dun sa overtime pay, alam ko deserve naman ng mga teachers. Kasi yung election hours, supposedly, lang yan, from 7 to 3 hanggang sa mabilang. Kaya lang, Benji, lumalagpas sa 8 hours yung pagtatrabaho ng ating mga guro. Meron pa nga hanggang 24 hours, di ba? Talagang nagkaroon yung mga teachers ng pinigilan ng mga kandidato na bilangin agad-agad. Kaya nagtagal din yung mga teachers. Kaya hindi kami pabor na hindi bigyan ng additional na compensation yung mga teachers. Be it overtime, be it additional compensation or sinasabi service credits daw. So may karapatan yung mga teachers na mag-demand or mag-request dahil sobra yung mga time nila kasi 'di ba lalong-lalo na yung mga nagkaroon kasi nakaano pa yung risky pa sa panahon ng eleksyon yung buhay ng mga teachers natin. Kaya deserve nila yung mga teachers na umabot ng more than 8 hours yung kanilang serbisyo sa eleksyon na mabigyan ng additional compensation. Kung hindi man ito tawagin na, Benji, na overtime pay dahil may technical definition ito doon sa mga memo and circulars, di additional compensation na lang in consideration doon sa pinagtrabahuhan ng mga teachers. Doon naman sa mga teachers na umatras, dahil nakita nila yung buhay nila, risky yung buhay nila, So ikaw ba naman, Benji, alam mo naman na magkakaroon ng ganito, isisigi mo pa ba? So tignan natin anong mangyayari, kami naman susuporta sa mga teachers sa kapag sila ay nakasuhan. Sana lang po, Congresswoman, sa Lunes balik na kayo ng session matapos itong sa bukas yung special joint session. Alam ko na karon kayo ng ilang mga issue with the Duterte family and one of your colleagues. Nakausap na ba kayo ni Congressman Pulong o sa Lunes? Paano pang nagkasalubong kayo, Congresswoman? Well, hindi pa kami nagkakausap, Benji, In fairness naman kay Congressman Pulong Duterte,
Nag-uusap naman kami niyan, kaya lang hindi naman din siya kasi madalas na nasa Kongreso. So kami naman sa Kongreso, alam mo naman Benji, even though magkakaiba yung aming opinion, at the end of the day, we are colleagues pa rin. So wala pa po, hindi pa po. So tignan natin kung sa Monday magkikita kami. So hindi ko naman siya iisnapin o hindi ko naman siya iiwasan. So, syempre magkakasama kami sa Kongreso. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.